punta naman po tayo dito naman po sa isang topic na nakita po natin na kung saan, kung mapapansin po ninyo, di ba kahapon naglabas po itong si Amy Marcos at itong si Marcoleta ng Minority Report na kung saan nga may mga graph pa silang nakalagay doon, may mga naando doon si Gutesa, naando doon si Sara Diskaya at Curly Diskaya, si Henry Alcantara at itong si former Yusek Bernardo ng DPWH, tapos si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, merong nakablanko doon na ang gustong palabasin ng mastermind sa mga anomalyang flood control ang ating mahal na presidente. So ngayon, eto na, mga kababayan, di ba sinasabi natin sa inyo, kahapon pa lang doon po sa live natin, na na kung talagang totoo yung sinasabi ng nilalaman ng Minority Report nito pong si Marcoleta at netong si Amy Marcos, o bakit hindi sila humingi ng 1 oras doon po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at doon po sila nagdadaldal, 'di ba? At inilabas nila yung hawak nila na Minority Report, mga kababayan, at ipinakita nila doon. Ang problema kasi, habang gumugulong yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, wala naman si Amy Marcos doon, hindi naman umattend, hindi naman nagpakita. Etong si Marcoleta, nagsalita, pero puro pagtatanggol lang sa mga diskaya. So ano po ang aasahan natin dyan? Di po ba? Ngayon, mga kababayan, ito, sumagot po si Senator Ping Lacson o si Senate Pro Tempore Ping Lacson dito po kay Marcoleta at kay Amy Marcos. At ayon po dito, nabastusan sa paglalahad ng minorya ng kanilang flood control report. Ito daw pong si Senator Ping. So ngayon, ito i-play po natin. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Carlos Baños. May mali nga ba sa... Hindi, kasi kung titingnan nyo naman talaga, mga kababayan, yung Minority Report, hindi naman po talaga ginawa yan para magsiwalat. Ginawa po yan para pabanguhin ang pangalan ni Marcoleta at ni Amy Marcos. Kasi yung ginawa po nila, lantarang pagpapaepal po yun, publicly. Diba na kung saan, meron namang komite na pwedeng talakayin yan. Ang problema, hindi sila umatin doon sa komite, si Marcoleta umatin, pero puro pagtatanggol lang sa mga diskaya yung ginawa po niya kay Curly Diskaya. Diba? Kaya nga kung mapapansin nyo, mga kababayan, lagi siyang napapahiya kay General Prosecutor Padulyon. Kasi nga puro pagtatanggol lang ang ginagawa niya sa mga diskaya. O ngayon, kung may hawak pala silang ganyan, o bakit hindi nila inilabas? Bakit hindi nila pinakita sa publiko? Kaya nga, mga kababayan, medyo hilaw na hilaw tayo talaga dyan po sa minority na yan. Tingin ko, ginamit lang talaga yan para pabanguhin ang pangalan ni Amy Marcos at para masabi lang na meron silang nadiskubre at meron silang isisiwalat kahit wala namang basihan o wala namang basis. Saan ka nagkatala? Yung nakalagay doon po sa kanilang minority report, ang karamihan po doon mga galing social media lang. Tapos ang pinagbasihan nila na matibay na ebidensya, kaya nabuo yun, yung testimonya ni Saldico, na gawang AI pa yung video. Anyway, tuloy pa natin. Paglalabas ng Minority Report. Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson matapos ngang maglabas ng sariling report ng Senate Minority Block kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes shoutout din kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Ugnay sa maanomalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya rerespetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo. Ayan, sabi dito, para naman bastos yun. Kaya nga po Ma'am Maria P. Pasilok, talagang binastos nila yung komite ni Senator Ping Lacson kasi naandudo na nga yung komite. Naandudo na nga. Ang ginawa ni Amy Marcos, hindi siya umattend. Bagkos nagpa-epal siya dun sa simbahan ng dyan sa May Tondo, mga kababayan, sa piyesta ng Santo Niño. Yun yung ginawa niya nung araw na umuusad yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi siya nagpakita doon. Bagkos ang nangyari pa nga dyan, mga kababayan, oo, dumalo nga si Marcoleta, pero hindi niya inilabas yung minority report. Bagkos puro pagtatanggol nga sa mga diskayo yung ginawa niya.
Tapos ngayon, mapapansin nyo, after nung hearing, saka po sila nagdadadaldal, nagpa-press con para lang masabi na sila po yung bida. Anyway, tuloy pa natin. Senaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung Mother Committee, which is in this case Tama. the Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH itong si Senator Ping Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Pakinggan natin. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. May mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They Tama. cannot move on. Tsaka take note mga kababayan ilang beses ni Marcoletang sinabi yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nung ako ang naandya dyan, nung siya daw ang naando doon mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee, iba daw yung proseso. Di ba ilang beses po niyang sinabi yan sa hearing? Na para bang makikita nyo yung pagiging bitterness nito pong si Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ako mga kababayan, sa totoo lang, nung siya may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, wala pa akong kabilib-bilib. Diba, mas maganda nga na talagang si Senator Ping yung humawak po niyan. Kasi makikita nyo naman kung gaano kapatas ito pong si Senator Ping, unlike kay Marcoleta na pagpapunta kay Duterte ang investigasyon, bigla pong pinuputol. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa Minority Report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects? Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, si Senator Risa Hontiveros, na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagkandak ng public hearing hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy, ito mismo nga minority report na ito kung saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez, habang sinasabi na baseless. Pero nagtataka ako mga kababayan kung makikita ninyo yung Cabral Files ni yung ibang mga inilalabas nila kung sino-sino lang yung sinasabi ni Libiste. Pero hindi niya nabanggit doon yung about doon sa CLTG mga kababayan. Yun ang nakakapagtaka. Wala silang binabanggit about to sa Alfrego Builders, about dito sa CLTG, yung kumpanya na connected kay Bongo. Anong meron? Diba bakit hindi nyo mahagip-hagip yan? Samantalang sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang beses na pong nahagip yan at doon natin nga huli atang nakita etong si Senator Bongo. Bakit tila doon sa hawak ni Libiste ata na files, mukhang wala po ata etong si Bongo mga kababayan at yung kanyang family. daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung Yan yung matindi dyan. Inililigtas nila si Chis Escudero. Sinasabi nila na walang basihan pero ang gusto nilang gawin na mastermind walang iba kung hindi si Presidente. minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomalya nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at pinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita.
Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker, ano? Kaya ang dapat talagang gawin ni Martin Romualdez, dapat sa pagkakataong ito, siya ang nag-iingay. Hindi kung sino-sino, mga kababayan, na magtatanggol sa kanya. Dapat ang pinakamatindi pong gawin ni Romualdez dito, humarap siya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Total naman, yung mga kasamahan niyang kongresista, di ba, nagkukusa na humaharap sa hearing, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee. O bakit hindi niya kayang gawin yun para linisin mismo yung pangalan niya? Wala ba siyang sariling bibig para linisin yung pangalan niya? 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung talagang walang kasalanan diyan si Martin Romualdez para matapos ng lahat ng ito, bakit hindi siya ang humarap at linisin yung pangalan niya? Kaugnay sa nilalaman ang tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi nila Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Yun pong ulat ni Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Ayan. Magaling yung maliwanag kasi, mga kababayan. Kasi kung titingnan po talaga natin, talagang yung ginawa talaga ni Marcoleta at ni Amy Marcos, talagang pambabastos po yon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee or dito sa komite ng Blue Ribbon. Kasi unang-una, alam naman po talaga natin na may hearing at may mga susunod pang hearing. O bakit hindi po nila inilabas yan doon? At ang nangyari, mga kababayan, mukhang ginawa nilang palamuti yung minority report para lang maging bida sa mata ng publiko. Yun po yung matindi dyan. Kaya tama po yung sinasabi ni Senator Ping na masyadong bitter. Ito pong kampo ni Marcoleta, mga kababayan, at ni Amy Marcos at nung iba pa mga miyembro ng minority. Kasi nga naman, kung talagang nire-respeto po nila yung kasamahan nila, dapat doon na lang nila inilabas at isiniwalat yan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. So ngayon,